siya ay talagang halamang gamot para sa mga matataas ang sugar, yung mga may mga diabetes. Pero nagulat ako dahil after ilang weeks na pagtutusok natin, ang bilis. Ito po mga bagong supang na ito. Ang lasa niya maasim-asim. Yung parang kung kumain kayo ng siniguelas. So, ganyan yung itsura niyan. Look. Oh, kita mo? Diba? Yellow. Tutusok nyo lang siyang ganyan, napakadali, sa umpisa nga. Uy, andyan pala kayo. Hello everyone, this is Sir Misuna, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, kanina paggala-gala ko, nakita ko tong ating halaman na nandito sa puyang halamang gamot, ang insulin plant. Ilang linggo yung nakakaraan, naggupit-gupit tayo, nagtrim tayo ng ating mga plants dito sa ating bakuran. Isa ito dun sa mga dami ko nakuha. Tapos pinasaksak ko lang, pinatusok ko kay unang. Pinagulat ako, akala ko nung una kasi para itong nangulubot na parang nalanta. Tapos ngayon, ang sigla-sigla na, pakita ko sa inyo at tuturuan ko kayo kung paano padamihin yung insulin plants sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ito nga po yung aking mga plants. Alam nyo ba, nung una, yung ating insulin plants na mga pinagtutusok, ganito po yung itsura niya. Look. Yan. Para siyang nalalanta. Tapos, yan. Parang akala mo, hindi mabubuhay, mamatay. Pero, nagulat ako dahil after ilang weeks na pagtutusok natin, ang bilis. Ito po mga bagong supang na ito, yan, at mga lumaki na sila. So kapag sinaksak mo, ito yung old na stem, yan po yung ating old stem. Tapos ito na yung tumubo sa kanya, yung panibago. Tapos nakikita ko nga dito, meron na siyang bagong parang bulb, parang sibuyas, tapos merong ayan pula. Actually itong ating insulin plants, yung stem niya po, para masigurado nyo na talagang insulin plants yan, dapat po medyo may pagka-red, na touch yung kanyang stem, eventually po nagla-lighten yan, pero mababanaag mo pa rin po yung pagka pula, ayan po yung ating insulin plants. Kita nyo naman itong isa na to. Ito yung old na itinanim natin, kita nyo. Sa umpisa po, ganyan yung mangyayari, pero kapag halimbawa po na tumagal na yan, may mga susulin dyan. Ang bilis dumami ng halamang ito. Actually, tingnan natin yung pinakapuno natin ng insulin plants. So, eto na, puntahan natin yung aking mother plants ng insulin. Actually, ito nanggaling, bigay lang sa atin ni Kuya Alden, yung rider namin dito sa Mini Dino Park, And natutuwa ako kasi actually, siya ay talagang halamang gamot para sa mga matataas ang sugar, yung mga may mga diabetes, yan, para ma-monitor or ma-maintain yung mababang sugar level. Ganito yung yan, ang inangata, and dito rin sa amin ganyan, and ngayon magpo-propagate ako, pero tingnan natin, pasinin natin yung mga ipopropagate natin kasi ang taas na nito, halos nasa dibdib ko na to, hanggang dibdib ko na yan. And siguro mga ilang feet na to, 3 or 4 feet, ganyan yung taas. At tumataas talaga siya ng ganyan, kaya lang dapat gupitan nyo, pero hindi lang halamang gamot, kasi pansinin nyo dito sa ating garden, isa siya sa mga parang nagbibigay ng kakaibang ganda, kasi dun sa green yan dahon. Dito kasi yung mga nakalagay natin, green and variegated na leaves, so ito parang mint yung kulay niya, medyo light yung kanyang mga dahon, kaya nagbabalanse dun sa mga dark na tanim natin, nagbibigay siya ng ibang touch naman. So ayan, maganda siya, ito namumulaklak din kasi, kaya sinabi kong parang ornamental plants, kasi pwede nyo rin pan display, actually yung
katulad nito na ornamental plants, yung parang katulad dyan na, pero hindi yun yung insulin plants, napapagkamalan siyang insulin plants dahil doon sa kanyang itsura, kamukha nito, tapos yung kanyang bulaklak ma-red-red, no, kulay pula. Pero this one kasi, ayan, yung tingin tayo ng mga bulaklak na, pag namulaklak, ganun din yung bulaklak niya, pero madi-distinguish mo yung kaibahan niya dahil ito yellowish yung bulaklak. Ayun, meron tayo nakita dito bulaklak, ganyan yung bulaklak niya, no? So ganyan yung itsura niyan. Look, kita mo, diba? Yellow, para ma-distinguish nyo kung insulin plants nga ba. So ito, fresh na fresh pa, no? Nahugasan talaga siya lagi ng ulan, kaya malinis na malinis. Sumubok tayo, kakain tayo nito. So ayan, subukan natin tong ating insulin plants. And ganito lang ginagawa namin kasi ito pwedeng gawing tsaa din, yung ating insulin, at kaya lang matrabaho pa. Pero kami, yan, makain kami nito isang dahon, no? Katulad ko, ako wala naman ako sugar, hindi mataas yung sugar level ko. Ganyan lang, maintenance lang. Pag nadaan, no, ang lasa niya maasim-asim. Yung parang, kung kumain kayo ng siniguelas, parang ganun yung lasa niya. At yan, nasa dulo yung asim niya, no? Pero pag kinakain mo siya, kinakagat mo siya, malutong, pero okay lang. Pwede yun sa palin lang, kasi yung iba hindi naman matik yung ayan, pinaka dahon niya, sinasapa lang yung katas. So yun, pwedeng ganun yung gawin nyo isang beses ang isang araw, para ma-maintain lang yung sugar level nyo, hindi tumaas, At doon naman sa mga may diabetes, nire-recommend na 2 hanggang 3 dahon a day, no? Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, no? Para yan, or kaya isa sa umaga, isa sa gabi, or hapon, no? Yan, ngayon mo lang ganyan, tapos yun, pwede na, malutong-lutong siya, isang asim, parang hindi naman ganun ka-asim, tolerable naman, pero asim siya. Ayan, malalaki na, sabi ko sa inyo, hanggang dibdib ko yung iba. Tapos yan, ito yung kakat natin, tapos papakita ko sa inyo kung paano siya itanim. Yan, sa bakura natin maganda meron tayo nito, para or katulad nito, yan yung nadadaan-daanan lang namin siya. Kaya kapag nadadaanan ko talaga, nare-remind ako na kain ka ng isang dahon, kain ka ng ganyan, para pero ugasan nyo pa rin, lalo na kapag hindi nag-uula. Ito kasi parang ayan, bumabagsak yung ulan, ng hugasan, malinis naman siya. Yan, putol tayo, mga ganyan, hanggang bewang ko, para pumantay lang siya. Kasi importante din dito yung natitrim, kasi mas tinitrim mo to, mas lumalago, So ayan, nung nakaraan pinatanim ko lang yung mga natrim ko kay Unang, pero ngayon kumuha tayo ng ilan, tas itatanim ko na, para makita nyo. So itanim na natin tong ating nakuhang mga insulin plant. Tingnan nyo naman, tatanggalin nyo lang yung mga dahon. Ito pwede nyo patunguyain. Ayan, meron pa akong 2, tatabi ko to. Yan, pinatatabi na rin yung boss ni nanay. Pinatatabi niya kasi may sugar si nanay, para mangata, tutusok nyo lang siyang ganyan, napakadali, no? Sa umpisa nga, sabi ko sa inyo, ganun yung mangyayari. Yung old na tinusok nyo, medyo magkakaroon siya ng pagka lanta. Yan, magdodrop yung dahon, masusunog, magiging brown, pero eventually dun po sa pinakailalim niya merong yan, susuloy na panibago. So dalawa-dalawa yung ilagay natin sa isang pot. And dito rin sa isa, ganyan yung gawin natin, yan. Before, nung talagang naghahanap kami nito, parang sa Los Baños pa kami nakabili. Isang tangkay lang nito, 70 pesos, I don't know kung magkano nabentahan nito ngayon. Pero, ayan, pwede nyo rin yan pagkakitaan, kasi mabilis dumami, At maraming naghahanap ng insulin plant, kasi marami na yung may gusto ng mga medicinal plants, Kaya naman, yan, maraming nagpapatubo nito. And dito nga sa amin, handa mo lang yung mga seedling bags mo na ganyan, tapos itusok-tusok mo lang siya, O pwede mo nang ibenta kahit nga benta mo ng 50 pesos, mabilisan yan, or 100 pesos, kasi 2 puno naman.
So, kikita ka talaga dyan, no? So, hindi lang pang gamit, pwede pa nyong gawing negosyo itong pagtatanim ng insulin plants, ano. So ayan, iwanan nyo lang yan kasi naman ngayong panahon na to, ulan, araw, alagaan na sila ng nature, no, at dadami na yan. So kami ganun lang ginagawa namin, yung mga talagang successful nating propagations, pwede na nating putulan din yung pagtaas-taas. Sa gayon, maitanim natin dito sa ating mga inihahandang seedling bag. So yan lang naman yung pagpapadami. Ano ba yung ginagamit na lupa, ano, dito? Kasi sabi ko nga sa inyo, ito parang ornamental plants yung treatment, hindi masyadong alagain. So wala na tayong problema sa sunlight exposure kasi pwede ito sa direct sunlight. At the same time, yung tubig niya, hindi tayo mangingiming dilig dahil kahit po yan, diligan nyo ng diligan, hindi mabilis magbulok yung kanyang stem, no. So madali lang siya. So ang problema na lang yung lupa, ano ba yung gamitin nating lupa. Unang-una po sa lahat, hindi maarte ito sa lupa. Pwede po dito yung normal na lupa lang, yung madikit, pwede rin po dyan. Tapos pwede rin po dito yung yan, carbonized rice hull, no. Kung magtatanim po kayo, ay suggested sa umpisa, kung nibawang walang roots, mas maganda po yung carbonized rice hull na may halong compost, ano, para mataba yung lupa, at the same time po mabilis mag-ugad kasi ang carbonized rice hull cold siya at nagme-maintain ng moisture, ano, at yun yung way para po mabilis mag-ugat yung inyong tanim. So ayan po, lalagay muna natin dito, isasama na natin ito dun sa ating mga propagations. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video at nakita nyo na po yung pagpapadami ng insulin plants, ano. Meron na ba kayong mga insulin plants sa inyong mga bahay? Kung wala pa po, simulan nyo na yung pagtatanim kasi maganda siya pang design, at the same time po yan, maganda yung benepisyo niya, no. Yan, thank you so much sa inyong panonood mga ka-MVP. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung gantong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.